bahagi ng ating pagninilay. Una, sa aking pagtingin, ay katulad ng pinahayag ni Jesus. Una, kayo magbigay sa kanila ng makakain. Medyo mabigat yung task na ibinibigay ni Jesus. Kuminsan, hindi yung pagtingin natin sa ating trabaho. No? Kayo magbigay sa kanila ng makakain. Biro mo yun, no? Ay halos 5,000 na pakakainin, wala ka namang dala. Ano? So, bahagi yun. Alam nyo, isa yun sa mga hamon sa gawain ng simbahan, no? Sa gawain ng parokya. Kulang tayo ng leader. Bakit? We are always overwhelmed by the task. Palaging ang tingin natin ay ang bigat-bigat ng ipinagagawa sa atin. Alam niyo, nakakaingit. Sa gobyerno, nag-aagawa ng pwesto. Pero ngayon, makita nyo na lang kung ilang ngayon ang tumatakbong mayor at konsihal. No? So, pero simbahan, nako, ay kuminsan sinasabihan ko na inaayawan ka. No? Alam niyo, isa yung experience yung ikaw ay kurang paroko, pagkatapos ay maghahanap ka ng tao. Alam niyo, napakahirap maghanap ng tao, no? Para makatulong ng kurang paroko. Siguro nga, yun ang naiiwanan, yung mga nakikita. Kayo magbigay sa kanilang makakain. We are too overwhelmed with the task. Pero sana rin, makonsider natin, sana maging bahagi ng ating pagninilay, sa Ebanghelyo yung ating napakinggan na alin, na hindi naman tayo hingan ng Diyos ng mga bagay na wala sa atin. So huwag natin kalimutan. Ano yung bagay na nakita natin dito? Ilang pirasong tinapay at isda. So anong meron tayo? Kakaunti. Always. There is always a scarcity of resources. Kahit saang bahagi, lalong-lalo sa simbahan. Kasi sabi nga natin, tayo ay lalong-lalo sa Pilipinas. Wala tayong tinatawag na regular na pumapasok. Hindi tayo business no? Kaya kuminsan yung isa rin trabaho, kuminsan na nasa isip na gawin na lang nating business. Yung iba ginagawang business. Kaya kuminsan nakita nila na mayroon tayong kinikita nito. Yun kuminsan yung yung isa sa mga pitfall, baka sabi nga natin yung patibong ni Satanas yun no? Yung akalain natin na we have enough, akala natin, kaya masabi ko sa inyo, huwag kayong palaging yung pondo ninyo, gamitin ninyo, huwag kayong mag-iipon, kung kaya nyo ginawa yung pondo ninyo, kasi nga gagamitin ninyo, hindi kayo nagkaroon ng pondo para maging bangko, kinukuha natin yung pondo natin kasi nga gagamitin natin. Nasaan yung 5 isda natin at saka 5 tinapay natin at 2 isda? Gagamitin dapat natin. Gagamitin natin. At ano ang nakita natin dito? Gaano man yung kaliit? Kasi ang inisip natin palakihin natin, paramihin natin. Hindi naman sinabi na kinakailangan natin ng isang truck ng tinapay at isda. At yung bahagi o yun na kung saan ay makita ko natin. At pangatlo, ito yung pangatlo. Ito rin yung tema na inaharap natin ngayong panahon na ito. Pagtiwala tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos ang magpaparami. Ang Diyos ang magpaparami. Ang hinihingi lang sa atin ay yung kaya lang natin at yung pwede natin ibigay. At ibigay natin sa Diyos ang lahat ng pwede natin ibigay. At ang Diyos ang magpaparami kung ano ang mayroon tayo. So, ito rin po nawa yung maging bahagi ng ating pagkilos, lalo-lalo na ngayon, 2025, yung para matugunan natin yung ating mga hamon sa ating pagtugon bilang mga katekista,
Alam nyo, pinaproblema natin ngayon yung inyong pang-recollection. No? May pondo na ba kayo? Pang-recollection. Pang-retreat pala. Pang-retreat. Oh. Minsan yun ang pinaproblema natin eh. No? Bahagi yun. No? Pagtiwala tayo sa Diyos. No? Pagtiwala tayo sa Diyos. No? At bahagi ng pagkilos. Sabi ko nga, no, isang pamamaraan din na maturuan natin yung ating mga mananampalataya, no, na lapitan ninyo, no, yung iba, no, sapagkat hindi lamang yung sa tingin ninyo magbibigay at doon yung kumisan doon natin makikita itong tao ito ngayon ko lang nalapitan pero nagbigay. Bakit? Hindi gawa ninyo, no? Hindi gawa ng pare, no? Hindi gawa ng inyong mga katekista, pero kung bakit yung nagbigay ay gawa ng Diyos. No? Magtiwala tayo sa Diyos. Sana makita natin yun. No? Bahagi yun na kung saan huwag natin at yun yung ating pananampalataya. No? Baka kasi kumisan sabi nga natin ay ang tingin natin kumisan ay parang business. No? Kumisan mga businessmen and women tayo. No? Hindi. No? Magtiwala tayo sa Diyos. Kasi ang ginagawa natin ay alin? Ay pagtugon sa utos ng Diyos. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Paano kayo makapagbibigay ng pagkain kung kayo mismo ay hindi nakapag-retreat at hindi kayo nakapag-undergo ng ongoing formation? No? So, ito lang yung bahagi ng aking pagninilay. No? Sermon ko ata mamaya yun. No? Kailangan. Sabi ko nga ay bahagi na rin ito ng pagninilay ko kasi kuminsan yun din eh, no? Nalulungkot tayo kasi kuminsan particular ako na marami tayong pwedeng gawin, marami dapat na gawin, no? Pero sabi nga natin, no, ay itong tatlong ito, no? Una ay binigyan tayo ng tungkulin. Pangalawa, ang hinihingi lang sa atin ay hanapin natin kung anong mayroon tayo at ialay natin yun sa Diyos. Pangatlo, magtiwala tayo sapagkat ang Diyos ang magpaparami.